Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid at isang biyaya po muli na makatayo sa inyong harapan upang magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo magsimula sa panibago nating mensahe ngayon, nais ko lamang pong mag-recap dun sa last na tinalakay natin ng last Sunday, which is yung spiritual Alzheimer's. So, napag-aralan natin sa spiritual Alzheimer's na ang spiritual decline natin or ang pagkalamig natin spiritual ay nagsisimula pag nakakalimutan natin kung ano yung mga ginagawa sa atin ng Panginoon sa pang-araw-araw natin. And naalala natin yung dapat nating alalahanin yung character, kung paano namuhay ang ating Panginoon at yung mga pangako, mga gawa ng Panginoon sa atin para mas lalo tayong lumago sa ating spiritual na pamumuhay. At ang pagkakaroon ng intentional na remembrance ay nagbibigay sa atin ng vitality or muling lakas ng ating mga spiritual na state or mga spiritual nating pamumuhay. And sa point 1 natin, yung nakakalimutan natin yung biyaya ng Diyos ng ang kanyang faithfulness, ang katapatan ng Panginoon sa atin. Nakakalimutan natin yung salvation at yung mga daily provisions niya. At ang nagre-result ito sa pagkawala ng ating pasasalamat at yung paglago ng ating mga kasalanan. At sa point 1 din, dapat nating alalahanin yung testimony ng Panginoon at ang kalinga sa atin ng Panginoon. Ano yung mga kasalanan na dapat nating patayin, yung pagkakaroon natin ng yung pagbibigay natin sa kaligtasan natin ng kawalan ng halaga or we take our salvation for granted. And yung pagiging practical atheist natin sa ating mga buhay, yung living without dependence on God, nagiging self-sufficient tayo. And ano yung mga gospel cure na makukuha natin sa point 1? Na dapat tayong tumingin tayo sa krus ni Jesus dahil napagtagumpayan niya ng mga kasalanan na ito at nagawa niya ng mga pangako na binigay sa atin ng Diyos. Kaya dapat tayong manampalataya. And yung pagbibigay din ng kahalagahan sa Lord's Supper natin dahil ito yung nagpapaalala sa atin ng ginawa sa atin ni Kristo, ang pag-aalay niya ng kanyang katawan at dugo para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. And sa point 2, nakakalimutan natin yung mga pangako ng Panginoon. Unbelief grows when God's promises are forgotten. So, nagkakaroon pa tayo ng mas malaki pang hindi paniniwala or kawalan ng paniniwala dahil nakakalimutan natin na ang mga pangako sa atin ng Panginoon. At naipapalitan tayo ng takot dahil nga nakakalimutan natin nga ipinangako na sa atin yung Panginoon ang lahat ng bagay dahil napagtagumpayan niya na ang lahat ng bagay. Sa Kanya na ang lahat ng bagay. Tayo'y natatakot pa rin dahil nakakalimutan natin ito. Ano yung mga sins to mortify natin? Yun nga, unbelief or kawalan ng pananampalataya. Ang pagbabaliwala din sa scripture. Yung mga personal devotions natin, nagbabasa pa ba tayo ng ating mga Bible sa bahay? Meron pa rin ba tayong personal relationship sa Panginoon when we're outside of the church? Or dahil nandito lang tayo sa church, kaya dito lang din natin inilalagay ang ating mga spiritual na pamumuhay. Sa gospel cure naman natin is makikita natin na si Jesus ang buhay na salita. The Holy Spirit reminds believers that Christ is the truth. Siya ang ating katotohanan. And yung pag-asa natin ay isang perfect remembrance para sa atin sa pinangako ng Panginoon sa atin sa langit ng panghabang buhay. So, yun po ang ating napag-aralan, napagbulayan last Sunday sa spiritual Alzheimer's. Ngayon naman po, pupunta tayo sa isang panibagong pag-aaral sa series pa rin po natin ng spiritual disease and maladies. Sisimulan ko po ito sa isang personal experience
Tuwing umaga po, kailangan ko ng at least 15 to 30 minutes para bumangon sa aking pagkakahiga, pagkakatulog, pag nagising. Dahil pag bumangon ako ng biglaan, umiikot po yung mundo, namumuti yung paningin ko. Nawawalan ako ng balance, nangihina ako. At meron pang times na medyo nasusuka pa ako pagka biglaan akong tumayo or tumayo ako ng mabilisan sa aking pagkakahiga. Nung nagpa-check up po ako, isa po sa isang findings ng doktor is baka meron po akong anemia. So ano nga ba yung anemia? Ito yung condition na saan yung dugo natin ay nagkakaroon ng lack of sufficient na healthy red blood cells. So kulang tayo sa mga healthy na pulang dugo na nagkikerry ng oxygen mula doon sa dugo natin, sa puso, papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. So, anong pinapakita dito? Sa mga churches natin ngayon, may mga ganong pagkakataon na meron tayong lack of oxygen na dumadaloy sa pangangatawan ng isang iglesia na nagre-result sa isang panghina. So, despite having a beating heart and functioning lungs, kung saan nanggagaling yung oxygen na yon, the body starves for what it really needs, which is yung sustansya ng oxygen dun sa dugo na yon. At kung ihahatulad natin to sa iglesia, pag meron tayong kakulangan sa healthy na dugo na ito, tayo ay nanghihina din. And many profess Christ, attend services, and maintain religious routines, yet they live in spiritual weakness. Marami sa atin ay uma-attend ng church, faithful sa mga works, at nagpo-profess pa sa labas na tayo ay kay Kristo, pero meron tayong panghihina pa rin. Kaya samahan niyo po akong buksan ng ating mga banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 3 verse 5 ang ating magiging main text ngayong umaga. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, holding to a form of godliness, although they have denied its power, avoid such men as these. Tayo po yung manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay, Panginoon, na pinag-review sa amin. Kami narito, Panginoon, upang sambahin, Panginoon, ang mga gawa ninyo sa aming buhay. Bigyan niyo po sana kami ng kalakasan, Panginoon, ng spiritual na kalakasan din, Panginoon, na upang tanggapin ang mga mensahe na ihahatid niyo po sa amin. Naway, bigyan niyo po kami ng kapakumbabaan, Panginoon, na pakinggan ang mga salita ninyo. Biyayaan nawa kami ng masayang puso, Panginoon, upang tanggapin ang mga mensahe ninyo. Itong aming samot dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen. Holding to a form of godliness, although they have denied its power. Meron na silang form of godliness, o may kabanalan na sila sa kanilang mga sarili, pero tinatanggihan pa rin nila ang mga ito. Their faith lacks vitality, and their devotion lacks depth, and their witness lacks conviction. Meron silang pananampalataya, pero hindi sapat ang pananampalataya na ito dahil meron sila pa ring panghihina. Meron silang devotion, pero wala itong lalim. At meron silang testimony na ipinapakita, pero they lack conviction. Testimony na ito ay parang pakitang tao lang. Wala silang conviction para isabuhay ito ng pang-araw-araw. Ang spiritual anemia ay kalagayan ng kakulangan ng kaluluwang kulang sa sustansya dahil pinabayaan ang mga biyaya ng Diyos na nagbibigay lakas, at kung paanong ang pisikal na anemia ay dulot ng kakulangan ng nutrisyon ng nutrisyon sa dugo, ang spiritual na anemia ay dulot ng kakulangan sa salita ng Diyos, ng pananampalataya dahil sa hindi pinagsisihang mga kasalanan, o pusong tumitigas sa gawa ng Espiritu.
Gaya ng sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 5. They have the form of godliness, but they deny it. They deny the power of the Spirit. Sabi nga ng Puritan na si Thomas Watson, nung reading the scripture without digesting it is like a sick man reading a prescription but never taking the medicine. Parang nagkuha tayo ng check-up sa doktor at binigyan tayo ng gamot, pero hindi natin iniinom yung mga gamot na ito. Ganon yung observation ni Thomas Watson sa atin. Today, we examine this condition so that we might either be cured or avoid contracting it altogether. Paano ba natin maiiwasan ang spiritual anemia? Ano ba ang mga senyales na meron tayong panghihina sa espiritu? So, point 1, neglecting the nourishment of the soul. Pinapabayaan natin yung nourishment para sa ating mga kaluluwa. Ang spiritual anemia ay nagde-develop pag ang mga mananampalataya ay nabibigo na kumain consistently sa salita ng Panginoon and magtugon doon sa means of grace na binibigay sa atin ng Diyos. 'Di ba? Pag hindi tayo kumakain, anong nangyayari sa mga katawan natin? Tayo nanghihina. Parang titiklop yung mga tuhod natin pag tatayo tayo, 'di ba? Pag gutom na tayo, talagang iba yung panghihina eh. Umiikot yung mundo. Ganun din sa pagkakaroon ng ating ng spiritual anemia. By neglecting the nourishment of the soul, which is the Word of God and His means of grace for us, nagkakaroon tayo ng panghihina. So point 1 natin sa principle 1 natin sa point 1. The soul requires constant feeding on scriptures, or kailangan ng kaluluwa ang patuloy na pagpapakain sa salita ng Diyos. Ang physically anemic person ay nagsasuffer sa iron deficiency, or hindi sila nakaka-consume ng mga nutrients na kailangan para sa pag-generate pa ng mga panibagong dugo sa kanilang katawan. And similarly, pag i-compare natin ang spiritual anemia sa isang Kristiyano ay ang pag-neglect sa isang iron-rich na diet, which is ang Word of God. Pwede nating ihalintulad ang Scripture bilang isang iron-rich diet para sa mga dugo natin or para sa mga katawan natin. Sa Matthew 4:4, but he answered and said, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God." So sinabi ni Jesus sa mga nakikinig sa kanya na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Physically, yes, mabubuhay tayo when we eat physical things, yung tinapay, mga pagkain, mga masasarap na kinokonsume natin araw-araw, di ba? Sino bang hindi gustong kumain? Di ba, ang sarap kumain. Kahit ako, hindi man obvious sa akin, pero ang sarap kumain. Hindi lang nakikita sa pero gustong-gusto kong kumain. Lagi akong gutom. Pero sabi ni Jesus, hindi lamang sa physical nabubuhay ang tao, kundi para sa atin, mga Kristiyano, nabubuhay tayo sa bawat salitang nanggagaling sa salita ng Diyos. At saan natin ito makukuha? Sa salita ng Diyos, sa Bible. Ngayon, kung hindi ka nakahawak sa Bible, hindi mo nahahawakan ng iyong Bible, hindi ka nakapagbasa ng iyong Bible, anong pagkain ng ating kaluluwa? Ang kaluluwang ipinanganak na muli ay naghahangad ng kasulatan. Kapag nawala ang gana sa salita, nagsisimula ang anemia. So kung tayo nga, di ba, pag nagugutom natin, gusto natin ng pagkain, gusto natin kumain. Ganon din ang ating mga kaluluwa. Kung tayo binago na muli, ang mga kaluluwa natin, once na nagutom yan, sa salita ng Diyos, yan ang lagi nating kinikrave. Di ba? Yan ang ngayon eh. Anong cravings mo ngayon? Tinanong natin, anong cravings mo ngayon? Di ba? Ako gusto ko ng siomai na may miswa. Sarap na ngayon. Sabaw. May maraming repolyo. Ganon din dapat ang ating mga kaluluwa. Kapag nag-crave siya ng salita ng Panginoon, dapat natin siyang pinapakain. Dapat nating pinapakain ang ating mga kaluluwa ng salita ng Panginoon. Ngayon, pag diniprave mo ang salita ng Panginoon sa kaluluwa mo,
doon nag-i-start ang anemia. Doon nawawala ang nutrients na kailangan ng ating kaluluwa. Sabi sa Psalms chapter 119 verse 103, "How sweet are your words to my taste. Yes, sweeter than honey to my mouth." Sabi ng salmista. Mas matamis pa sa honey or pulot yung salita ng Panginoon. Ngayon, pag natin, di ba, ang honey masarap. Ipalaman mo yan sa tinapay, lagay mo yan sa pancake. Ang sarap, di ba, ng honey? Pero sabi dito ng salmista, sweeter than honey to my mouth. Sabihin, mas mainam pa, mas maganda pa sa honey, mas masarap pa sa honey ang salita ng Panginoon. Ngayon, ganito din ba tayo pagdating sa salita ng Panginoon? Mas matamis ba sa pulot ang salita ng Panginoon para sa atin? O mas nag-crave tayo sa kung ano ang ino-offer ng sanlibutan? Sa sanlibutan, wala namang milk tea. Sa salita ng Diyos, wala namang milk tea. Sa sanlibutan, meron. Times 75 pa nga yung sugar. 75% pa nga yung sugar. Mas matamis yan sa honey mo. So, ano ang mga kasalanan na dapat nating iwaksi? Yung pagpapabaya sa araw-araw na pagbabasa ng Biblia. Ang tinatrato na natin ng Scripture as optional rather than essential for life. Pumupunta na lang tayo sa Scripture kapag nasa matinding lugmok na tayo ng kahirapan, ng sakit. Rather than making it essential for our life. Ano pa, mas inuuna ang aliw ng sanlibutan kaysa sa salita ng Diyos. Yung mga entertainments natin sa mga pansarili nating mga oras. Nakokonsume ba nito yung mga dapat na oras na ilalaan natin sa ibang bagay or sa bagay na mas makapagpapalago pa sa atin? Pagbabasa ng salita, devotion, mga means na binibigay sa atin, nas nakokonsume ba yun ng entertainment natin sa mundo? Pagkakaroon ng kamangmangan sa Biblia, wala tayong alam sa kung anong nakasulat sa salita ng Diyos. At pagkakaroon ng walang effort sa pag-intindi, sa pag-memorize o sa pag-meditate ng ating scripture, which is ang katotohanan ng ating Panginoon. Binabasa na lang ba natin ang Biblia dahil kailangan? Mini-memorize lang ba natin ng mga memory verse dahil ayaw nating mapahiya kay pastor? And number 4, selective reading. Pinipili mong basahin kung ano lamang ang komportabling talata para sa iyo. Wala tayong systematic na pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kung ano lang ang isipan natin, ma-feel natin na basahin. Yun lang ang babasahin natin. Pinipili na, nininitpick natin kung ano yung mga talata na gusto nating basahin dahil yun ang nagpi-fit sa criteria na kung ano ang meron tayo ngayon. Pero wala naman pong masama sa kuha ng mga verse na makaka-encourage sa'yo. Pero kung yun lang ang lagi mong ginagawa, tinatalikuran mo na kung ano ang katotohanan na meron sa iyo. Mga kapatid, meron pang ibang verses na magpapakita sa'yo, na maka-encourage sa'yo. Hindi lang yung mga encouragement na magagandang verses na nakikita mo, minsan online, di ba? Kalat din yan sa Facebook, sa social media, yung mga encouragement na verses. Pero kung yun lang ang lagi nating pagkain, tinatalikuran natin ng katotohanan. Ano ang ating gospel cure? Si Kristo ang buhay na salita sa John 1:14. Nung tinukso siya ni Satanas sa disyerto, sa ilang, para baguhin yung mga bato at gawing tinapay, sinabi ni Jesus, anong response niya? It is written,
galing pa rin sa scripture. God's word sustains life more fundamentally than physical food. Tinanggihan ni Jesus yung temptation ni Satan, no, na baguhin yung mga bato at gawing tinapay. Dahil hindi nga lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. At dito napagtagumpayan ni Jesus yun. Ito ang example na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Nagamit ni Jesus ang salita ng Panginoon, salita ng Diyos, ang scripture, para mabuhay. Sabi sa Psalms chapter 40 verse 8, I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. Natutuwa pa rin ba tayong sundin ng mga utos sa atin ng Panginoon? Mga paalala niya? O nakalimutan na natin kung ano yung mga pasasalamat na dapat nating binibigay, binabalik sa Panginoon? Yung mga salita niya na nagsusustain sa atin. Sabi, your law is within my heart. Ano ba ang nasa mga puso natin? Kung hindi ang law ng Panginoon ang nasa puso natin, ano ang tinitibok ng puso natin, mga dugo natin para i-distribute sa buong katawan? Doon tayo nanghihina. Kapag wala na ang utos ng Panginoon sa ating mga puso, at nalamon na tayo ng utos ng sanlibutan, utos din ng sanlibutan ang dumadaloy sa ating mga dugo, dahil yun ang nasa ating puso. Ang kanyang katuwiran ay ibinibilang na sa atin at ang Espiritu ang nagbibigay ng bagong pagnanasa sa salita. Yan ang lunas sa atin. Ibinibilang na sa atin ang righteousness ni Christ. Kaya ang cravings ng ating kaluluwa, ang cravings natin ngayon ay ang salita ng Diyos. The cure is not merely trying harder but remembering that Christ has satisfied God's requirement for perfect meditation in His Word. Because of His finished work, the Holy Spirit now dwells within us to give us a new desires. Nasa atin na ang Espiritu ng Holy Spirit. Yun ang tumutulong sa atin para yun ang i-crave ng ating mga kaluluwa. Kaya ngayon, dapat tayong tumawag para sa Spirit, para i-renew ang ating appetite. Sabi sa Psalms chapter 119 verse 18, open my eyes that I may behold wonderful things from your law. Humingi pa rin tayo ng tulong. Bagamat ibinigay na sa atin ng Holy Spirit, kailangan pa rin natin ng tulong. Kagaya ng awit ng salmista. Open my eyes that I may behold wonderful things from your law. Humingi tayo ng tulong para makita pa rin natin kung ano yung kamanghamanghang mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Kamangha-mangha ng scripture. Paalala sa atin dito ng Panginoon. Bagamat hindi natin siya nakikita, pero meron tayong scripture para magpaalala sa atin na ang Panginoon ay laging nasa atin. Principle 2. The soul withers without prayer. Nanghihina ang kaluluwa kapag walang panalangin. Gaya ng mga anemic patients na nagsasuffer sa poor absorption of nutrients. Dahil wala nang ang nutrients sa dugo nila. Mahirap pang mag-absorb ng nutrients sa dugo. May mga mananampalataya na nagbabasa ng scripture, pero hindi ito i-digest papunta sa panalangin. Kapag nagbabasa ba tayo ng scripture sa ating devotion, ano ang panalangin natin? Nananalangin ba tayo before, after, or diretso basa tayo? Without the need for heeding the call of the help of the Holy Spirit para maintindihan natin ang scripture. Prayer is the digestive system of the spiritual life. It processes truth into transformation. Ang panalangin ang nagdadigest kung ano yung naintindihan natin doon sa mga binasa natin.
Once na nabasa natin ang scripture, doon tayo nagkakaroon ng understanding, ng knowledge sa kung ano yung binasa natin. Kaya mako-convict tayo, mamumove tayo into transforming sa pananalangin. After natin mabasa ang scripture, hindi ba nagpapasalamat tayo? Dapat tayong magpasalamat sa pananalangin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Inuutos din sa atin na manalangin. Nang walang humpay, without ceasing, hindi tayo titigil sa pananalangin. Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Everything by prayer. So, ano yung mga kasalanan na dapat nating iwaksi? Of course, prayerlessness or kawalan ng pananalangin. Relying on our own strength rather than the dependence on God. Nagiging masyado na tayong independent sa ating mga sarili na nakakalimutan natin manalangin sa Panginoon. Humingi ng tulong sa Kanya. Kaya't nawawala na rin ang panalangin natin. Habit natin ng pananalangin. Or nananalangin ka nga pero napaka-mechanical na nito, automatic na lang para sa'yo. Nire-recite mo na lang yung mga salita nang wala naman, hindi naman nanggagaling sa mismong puso mo. Di ba, nung tayo nasa Romanong Katoliko pa, meron tayong mga memorized prayers na paulit-ulit nating dinadalangin sa Panginoon. Na parang sirang record player. Diba? Parang ang record player, pag sira yan, pag nilagay mo ang disc, paulit-ulit yan. Di ba pag yun, nag-play, nakakarindi. And ang pagiging ating self-sufficient, dahil sobrang independent na natin sa ating mga sarili. Nagkakaroon tayo ng pride sa ating mga puso. Na para bang sinasabi natin na we can manage life without God. Dahil yung mga biyaya natin, nakadepende naman yan sa kung ano yung ginagawa natin eh. Ganun ba? Self-sufficient? Hindi ako magkakaroon ng pagkain dito kung hindi ako magtatrabaho. Kaya yung pagtatrabaho, akin yun. Gawa ko yun. Hindi ko kailangan ng Panginoon dahil nagtatrabaho ako, kaya ako may pagkain. Self-sufficiency. Ano ang ating gospel cure? We have a great high priest who ever lives to make intercessions for us. Meron tayong tagapangmagitan para sa atin. Hebrews chapter 7 verse 25. Therefore, He is able also to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercessions for them. Nanalangin si Kristo para sa atin. Siya ang perfect intermediate sa atin. Kung maalala natin sa Garden of Gethsemane, bago siya ipako sa mountain and throughout His earthly ministry, His prayers were always heard because of His reverent submission. Laging pinapakinggan ang prayer ni Jesus. At dahil ipinalangin na tayo ng ating Panginoon, dininig na yan ng Diyos. Hebrews chapter 5 verse 7, in the days of His flesh, He offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one able to save Him from death. And He was heard because of His piety. Mga panalangin natin ay dinidinig. Hindi because sa maganda yung prayers natin. Di ba? Pag nananalangin tayo, parang meron pang mga mabubulaklak na salita para i-describe kung gaano ganda ang pagpapasalamat natin. Pero hindi yun sa ganda ng panalangin, hindi yun sa haba ng panalangin. Our prayers are heard because we pray through Christ's merits.
Di ba pagkatapos ng ating sa pangalan ni Jesus, doon tayo nananalangin dahil si Jesus ang daan natin papunta sa Diyos. At wala nang ibang makakapalit kay Jesus para tayo makapunta sa Diyos. Sa Romans chapter 8 verse 26, in the same way the Spirit also helps our weakness, for we do not know how to pray as we should. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Hindi tayo marunong manalangin, mga kapatid. Ang Espiritu ang tumutulong sa atin para tayo'y manalangin. Ang nagtuturo sa atin kung paano manalangin. At sa sobrang hindi natin alam kung paano manalangin, wala tayong kaalaman sa panalangin. Ang Panginoon mismo ang nagturo sa atin kung paano manalangin. Kaya meron tayong confidence na pumunta sa trono ng biyaya ng Panginoon. Hebrews 4:16, therefore let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Sa ating matinding pangangailangan, or kahit hindi man sa matinding pangangailangan, malaya tayong nakakapunta sa trono ng biyaya ng Panginoon sa panalangin. So pray in Christ's name, relying on His worthiness, not ours. Pray scripture back to God, using words to frame our request. Ang scripture na nagko-contain ng mga pangako ng Panginoon para sa atin, pwede nating ibalik yun sa panalangin para ma-grant ang ating mga panalangin. Pero hindi pa rin ito isang wishing means para sa atin na kung meron kang gustuhin bagay, kailangan mo lang ipanalangin. Hindi tayo ganun. Dahil alam ng Panginoon kung ano ang mga pangangailangan natin bago pa man tayo manalangin. Pero kailangan pa rin natin ng panalangin dahil yun ang nagsisilbing connection natin sa Kanya, relationship natin sa Kanya. Point 2. Bleeding out through unrepentant sin. Or ang pagdurugo sa mga darling sins natin. Ang spiritual anemia ay lalong lumalawala sa isang mananampalataya sa pagkakaroon niya ng kawalan ng spiritual vitality sa mga unconfessed sins or mga tinatagong kasalanan na nag-drain sa buhay na kung ano ang meron siya sa Panginoon. Principle 1, secret sins create spiritual hemorrhaging. Or mga darling sins natin, mga secret sins natin, yun yung nagkakaroon na nagbibigay sa atin ng spiritual hemorrhage. Ano ba yung hemorrhaging? Yung isang example dito is yung pag ang isang tao ay kumakain ng mabuti, pero anemic pa rin siya. Nagbi-bleed siya, hemorrhage. Lumalabas yung nutrients. Hindi na-absorb ng katawan. Similarly, sa isang Kristiyano, meron man siyang knowledge sa Scripture, pero yung spiritual strength niya ay tinatago niya sa pang-araw-araw niyang buhay. Dahil meron siyang tinatagong kasalanan, may mga kasalanan siyang iniingatan. Psalms chapter 32 verse 3-4, when I kept silent about my sin, my body wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My vitality was drained away as with the fever heat of summer. Kapag nananatili tayong tahimik sa mga kasalanan natin, hindi natin kino-confess ang mga kasalanan natin, inaalagaan natin ang ating mga kasalanan, our body wastes away. Yung testimony ni David dito sa chapter 32. Bago niya i-confess ang kanyang mga kasalanan, may naging consequence ito sa kanyang katawan. Paano pa sa atin? Sa ating mga spiritual na katawan. Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we have so
great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. Sabi sa Hebrews, let us also lay aside every encumbrance and the sin. Itapon natin. Isantabi natin. Iwanan natin. Dahil yun yung bumibitag sa atin, sabi. And the sin which so easily entangles us. So ano ang mga kasalanan na dapat nating iwaksi? Secret sins of the eyes. Nagsasuffer ka ba sa pornography, lustful media consumption, and covetous browsing? Yung mga mata natin na easily enticed by the world. Sabi ito, covetous browsing. When we say covetous, naiinggit ka sa kung anong nakikita mo. Meron ba tayong mga inggit? Ay, bago yung cellphone ni kapatid. Ako nga rin, bibili. Ay, pumunta sila ng Tagaytay. Buffet. Nasa mountain top view pa. Kami nga rin. Babonggahan ko pa. Doon kami sa bulkan mismo. Sins of the tongue. Gossip, slander, lying, corrupt communication, kept hidden from some but not from God. Gossip, chismisan, slander, paninirang puri. Meron ba tayong sinisiraan dito? Sa labas? And corrupt communication. Mga tinatago nating mga hinanakit na hindi natin maibaling sa Diyos, maibigay sa Diyos. Pero kinikim-kim pa rin natin. Sins of the heart, bitterness, envy, pride, resentment, harbored, and nursed. May puot pa rin ba tayo sa ating puso? Galit, pride, mapagmataas pa rin ba tayo? Nahihirapan pa rin ba tayong magpakumbaba dahil masisira ang ego natin? Presumptuous sins. Willfully continuing in known sin while presuming on grace. Patuloy pa rin tayo nagkakasala pero humihingi pa rin tayo ng biyaya sa Panginoon. Hindi ba parang napaka-contrasting naman nun? Nagkakasala ka pero humihingi ka pa rin ng grace. So, anong gospel cure natin? Christ bled for our sins. Kung sa hemorrhage natin, meron tayong knowledge sa scripture pero hindi natin na-absorb ito, nawawala lang sa atin, hemorrhaging, but Christ bled for us. The hemorrhaging we deserve for our iniquity fell upon Him. Isaiah chapter 53 verse 5, but He was pierced through for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastening of our well-being fell upon Him, and by His scourging, we are healed. Kung tayo nagdudugo para sa kawalan, si Jesus nagdugo para sa ating kaligtasan. The blood we should lose through God's judgment was instead poured out by Christ as substitute. And because Christ has borne our punishment, we can confess freely without our fear of condemnation. Dahil namatay na si Kristo para sa atin, nagdusa na siya, ang dugo niya na ang naglinis sa atin, pwede na tayong mag-confess ng ating mga kasalanan freely without condemnation. Psalms chapter 32 verse 5, I've acknowledged my sin to you, and my iniquity I did not hide. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Nag-confess ang salmista at pinatawad siya ng Panginoon.
1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. We can confess our sins. Pwede tayong magsisi sa ating mga kasalanan. At tapat ng Panginoon para tayo'y patawarin. Ephesians 4:22-24. That in reference to your former manner of life, you lay aside the old self which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self, which is the likeness of God, has been created in righteousness and holiness of the truth. Magsisi na tayo. Tanggalin na natin yung luma natin sarili. Isuot na natin yung bago nating mga damit. Damit ni Kristo. Principle 2. Worldliness dilutes spiritual vitality. So another form of anemia is when blood is diluted or contaminated. Kapag yung dugo ay dumudumi or nagiging malabnaw. So sobrang labnaw, wala na siyang, kumbaga, essence. So when believers fill their lives with worldly pursuits, pleasures, and philosophies, yung spiritual blood becomes diluted and polluted with toxins that weaken rather than strengthen. Nagiging lason pa ang dugong ito para sa mga mananampalataya. Kung ang palagi nating kinukonsume is yung worldly pursuits, pleasures, and yung philosophies, mga paniniwala ng mundo. James chapter 4 verse 4. You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. When we drown ourselves with worldly pursuits, pleasures, and philosophies, nagiging friend tayo ng mundo at nagiging kaaway tayo ng Diyos. Romans 12:12, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove that what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Do not be conformed to this world. Huwag tayong makiisa sa mundo. Ano ang mga kasalanan na dapat nating patayin? Conformity to cultural values. Pag ina-adapt na natin yung worldly attitudes about success, sexuality, identity, and yung truth, nakikisa na tayo sa mundo kapag ganun. Adopting worldly attitudes. Ano ba yung attitude ng mundo ngayon? The attitude of the world today is callous. When you say callous, wala siyang care sa kung ano ang nangyayari sa paligid niya. And kapag nako-conform tayo sa success, dahil nakikita natin na mas successful sila kaysa sa atin, kaya ina-adapt din natin kung ano yung ways nila to get success. That's conformity with the world. Their sexuality. Isang hot topic ngayon sa Pilipinas, ang sexuality. Nagkaroon na ng mga panibagong term for gender-specific na orientations, gender fluidity. Identity. Pagkakaroon na ng identity sa mundo. Iba ang sexuality sa identity nila. Pwede akong maging lalaki, pero ako'y nag-identify as puno. And yung katotohanan. The truth. Next is the love of comfort and ease. Choosing convenience over obedience.
Mas gusto na nating nasa bahay na lang palagi. Dahil nandun ang comfort natin. Sunday, nasa bahay ka. Kasi may online naman eh. Pwede ko naman panoorin after. Ba't pa ako pupunta sa church? Eh sa church, yung upuan matigas. Dito sa bahay, nasa kama pa ako, pwede pa akong humiga. Comfort over obedience. Hindi naman yung upuan ang pinunta mo sa church. Ang pinunta mo sa church ay ang pagbibigay ng luwalhati sa Panginoon. Pagsamba sa Panginoon. Kaya kahit nakaupo pa tayo sa lapag, hindi hadlang yun para pumunta tayo sa church. Next is entertainment addiction. Yung pagkakaroon natin ng addiction sa entertainment dito sa mundo, yun na ang nagsasaturate sa pag-iisip natin. Mas alam mo pang sumayaw ng Brazilian kesa kumanta ng Amazing Grace. Sa mga kabataan, the saturation of entertainment in the world. Ano ang gospel cure natin? Christ was in the world but not of the world. John 17:14-16. He perfectly loved the Father and hated sin. And he had no relationship with the world's system. Though he loved the people enslaved by it, his affections were pure. His priorities were perfect. Hindi minahal ng ating Panginoong Diyos ang mundo gaya ng maling interpretation ng John 3:16. For God so loved the world. Hindi yung mundo, yung world doon is hindi yung mundo. Through union with Christ, we have been crucified to the world and the world to us. Galatians 6:14. We are new creations with new loves. Nung naipako ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, doon na rin naipako ang makasanlibutan nating mga pangangataw, pag-iisip, pamumuhay, attitudes. So, ano mga nire-require ng cure na to? Recognizing that worldliness is spiritual adultery against our true husband, which is Christ. Hinanintulad tayo ng salita as the bride of Christ. So, pwede nating ihalin tulad sa isang adultery pag tayo'y bumabaling sa mundo at hindi sa ating Panginoon. Spiritual adultery against the true husband, which is Christ. Renewing our minds through Scripture so we can discern God's will. Pag nagme-meditate tayo ng Scripture, doon natin nalalaman kung ano ang kalooban ng Panginoon. So dapat nire-renew natin ang ating pag-iisip through the Scripture. At hindi isaturate ito sa mga entertainment na nakikita natin sa mundo. Or pag-conduct sa spiritual inventory natin sa ating mga sarili. Ano ba ang nag-occupy sa oras ko? Ano ba ang nasa isip ko? Ito, isang magandang cure requirement. Fasting from certain media or activities to break strongholds. Kung meron nga tayong fasting sa ating diet, para mawala yung mga toxins sa mga katawan natin. Mga masasamang elements sa katawan natin, nagda-diet tayo, nagfa-fasting tayo. Bakit hindi natin gawin ito sa mga gawain natin through social media or worldly entertainments natin? Mag-fast tayo sa mga certain medias na yun. Replacing worldly pleasures with greater pleasures in God. Psalm 16:11. Or mas matimbang pa rin yung pleasures ng sanlibutan.
Point 3, reviving strength through the means of grace. Principle, God has provided abundant means for recovering from spiritual anemia through the ordinances and community He has established. May binibigay na means ang Panginoon para makalabas tayo sa spiritual anemia na to, o sa mga panghihina natin. Principle 1, the church provides transfusions of grace. Severely anemic patients, yung mga talagang sobrang anemic na mga tao, ay nagre-require ng blood transfusions. Blood transfusions ay yung pagtatransfer ng dugo from one person to another. Para lang makasurvive sila dahil sobrang kulang na nga ng nutrients ng dugo nila. Sobrang kulang na ng dugo nila na kailangan na nilang magpasa nun sa galing sa ibang tao. And God has designed the local church as the place where spiritually weak believers receive regular transfusions of grace through preaching, sacraments, and fellowship. So kung dun nga sa mga severely anemic is parang once in a month, kailangan nila ng transfusion ng dugo. Sa atin, meron tayong regular transfusions ng dugo sa grace ng ating Panginoon. Galing sa preaching, sacraments, and fellowship. Hebrews 10:24-25. Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Stir up one another, not neglecting to meet together. Dahil alam ng nagsulat ng Hebreo na isang means of grace ang ginagawa natin dito sa church. Preachings ni Pastor, Brother Christian, yung sacraments natin ng breaking of bread, and yung fellowship natin sa kapwa natin mananampalataya. That's a transfusion of grace. Similar sa transfusion of blood sa mga anemic. Acts 2:42, and they devoted themselves to the apostles' teachings and the fellowship, to the breaking of bread and prayers. Yung mga mananampalataya sa Acts, they devoted themselves. Ganon din dapat tayo. We should also devote ourselves sa teachings and sa fellowship and sa breaking of bread. Sins to mortify, forsaking corporate worship, sporadic attendance, and choosing personal preference over gathering. Kapag kinakalimutan ng nating dumalo sa pagsamba, dahil meron tayong mas gusto pang puntahan or atenan pang ibang bagay. Independence. Yung word na just me and Jesus is sufficient. Wala nang iba. Kayong dalawa lang ni Jesus. Pero inutos ng Panginoon ito sa atin, na magpalakasan kayo sa isa't isa. Kaya Jesus and me is sufficient. A lie. So ano ang gospel cure natin? Christ loved the church and gave Himself up for her. Ephesians 5:25. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself up for her. Hindi siya namatay para sa iisang tao lang, tig-isa sa atin. But for a people, a body, and a bride. Ang church. Pag sinabi mo nating church, si pastor lang ba yun? Ako lang ba yun? Hindi, pag sinabi nating church, yung whole body. Lahat ng nasa loob ng church. Yun ang kinamatayan ni Kristo, kaya hindi pwedeng maging independent ka. Dahil tiyak na manghihina ka.
When we despise or neglect the church, we despise that Christ treasures. What Christ treasures. So ano yung mga cure pa natin? Committing to a faithful membership. Member ka lang ba? Nagpa-member ka lang ba para meron kang status? Ay, member na ako ng SGBC. Okay na to. Without commitment. Sitting under the preached word and expectation that God speaks through it. Participating regularly in the Lord's Supper as a means of grace. Kaya isang biyaya sa atin na naturo sa atin kung gaano kahalaga ang Lord's Supper. Kaya na i-held na natin ito weekly. Dahil weekly mapapaalalahanan tayo. At weekly mapapalakas tayo. Using our gifts to serve others in the body. So hindi lang tayo basta members. Binigyan din tayo ng gifts para i-exercise sa loob ng iglesia. Principle 2. Spiritual discipline build healthy blood. So, sa long-term recovery ng mga anemia patients ay kailangan nilang magkaroon ng isang healthy body para makapag-produce ng dugo. Yun ang kanilang treatment or cure na matatanggap at the end of their journey sa pagiging anemic when they're being treated. So spiritual disciplines are exercises that strengthens our soul's capacity to receive and metabolize God's grace. So kagaya ng isang anemic patient na meron ng build na healthy body, ganun din dapat tayo sa ating mga disciplines. Mag-build tayo ng isang healthy spiritual body para ma-digest, ma-receive natin yung salita ng Diyos ng tama. 1 Timothy 4:7-8, but have nothing to do with worldly fables, fit only for old women. On other hand, discipline yourselves for the purpose of godliness. For bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. Hindi lamang ang ating physical bodies ang dapat nating binibuild up. Dahil ang physical bodies natin, when the time comes, will be consumed by death. And not even death. Kahit yung mga sakit-sakit nga lang eh. Pag sumakit yung tuhod mo, di ba, aray, sakit. Ayoko nang tumayo. Buhatin nyo na lang ako doon. Pero sabi dito, discipline yourselves for the purpose of godliness. Godliness is profitable for all things in this life and in the next. Dahil ang kabanalan, isang character ni Jesus Christ. And yun ang madadala natin, hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang doon sa langit. 2 Peter 1:5-8. Make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Our sins to mortify. Spiritual laziness. Pagiging tamad spiritually. Expecting growth without effort or discipline. Naaalala ko, natawa ako sa mag-e-exam. Pag-pray nyo ako, mag-e-exam. Pero tinanong, nag-review ka ba? Hindi. So, expecting growth without effort or discipline. Nag-e-expect tayo ng growth, na lumago tayo, pero wala tayong discipline, wala tayong ginagawang paraan para mas mapalago pa tayo spiritually. Ito pa, excuses. Mga excuse natin sa buhay.
Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Excuses. Gusto nating lumago. Pero kailangan nating magbasa ng salita. Wala akong oras. Wala akong oras. Busy-busy ako. Gusto nating dumalo sa prayer meeting. May trabaho ako. Pagod na ako niyan after. Hindi na ako makakapunta. Inconsistency, starting strong but never persevering. Tinuro sa atin, di ba, na dapat tayo magpagal. Pero anong nangyayari? Sa simula lang tayo magaling. Sisimulan natin pero hindi natin kayang tapusin hanggang dulo. Inconsistency. And ito pa, self-reliance in discipline. Trying to establish disciplines apart from dependence on grace. Meron tayong sarili nating sinusunod na regimen na practice apart dun sa kung anong tinuturo ng salita ng Diyos. So ano ang ating gospel cure? Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and man. Luke 2:52. Yung human side ni Jesus, nag-develop through discipline and habit. Diba? Sabi, favor with God and man. Hindi lang siya nag-grow physically, but also spiritually through discipline and habit. He regularly takes time to pray, attend on the Sabbath, and memorize scripture to defeat the temptation. Naging discipline ni Jesus Christ na magbasa ng scripture. And in the end, naging matagumpay siya sa temptation ni Satan. Dahil sa scriptures na dinisipline niya sa kanyang sarili. We pursue disciplines not to earn favor, but because we already have it. Christ's perfect discipline is credited to us, and His Spirit empowers our imperfect efforts. Anong pwede nating gawin sa mga kasalanan kanina? Anong pwedeng cure na gawin natin? Establishing a rule of life. Scheduled times for scripture, prayer, and rest. Meron tayong specific time or devoted time para sa pagbabasa ng salita, pananalangin, at syempre sa pamamahinga. And pagkakaroon ng memory sa scripture para meron tayong handa sa ating mga sarili ng katotohanan. Constant sa atin na nare-remind tayo sa katotohanan. Meron tayong memory verse na magpapaalala sa atin. Para tayo lumago pa at lumakas. And ano pa? Sabbath keeping, to trust God with our time and productivity. Pagkikip ng Sabbath, ng linggo. Pwede natin itong gawing lunas para sa mga disciplines natin. We attend church every Sunday. That could be a discipline. Kasi kung ang attendance natin is attend ako ngayon, next week hindi, attend ako ulit ngayon. Hindi siya discipline. Kasi inconsistent siya. Pero kung every Sunday, nandito ka, that builds up discipline. Every Sunday, a-attend ako. Despite kung ano ang nangyayari sa paligid. In-invite ako sa kasal Sunday. No. Attend church. In-invite ako sa binyag Sunday. No. Attend church. Discipline. Yun ang focus mo. Yun ang discipline mo. That would build you up.
So ano ang challenge at call to action natin dito para sa mga mananampalataya? Always examine yourselves. Examine ourselves. Nagsushow ba tayo ng symptoms ng spiritual anemia o panghihina? Constantly weary by our faith? Nagda-doubt pa rin ba tayo sa ating faith? Yung mga spiritual duties natin dito sa church, nagiging burden ba sa atin? Nagiging mabigat ba para sa atin yung mga duties natin dito? Instead na magbigay ito sa atin ng kasiyahan sa ating mga puso at maluwalhati natin ng Diyos? Or have you lost your joy in your salvation? Can you barely muster energy for prayer or Bible reading? May lakas ka pa bang magbasa ng salita ng Panginoon? Manalangin? If nakikita mo ang mga symptoms na ito, ang diagnosis ay maliwanag. Spiritual anemia, kahinaan. Pero dapat pa rin nating purihin ang Panginoon dahil meron tayong cure para sa anemia natin. Anong mga pwede nating action na gawin? Confess your spiritual condition honestly before God. Confess your sins. Confess your estate. Name your neglect, your secret sins, and your worldliness. Lumapit tayo sa Panginoon. Dahil tiyak na tayo patatawarin. Establish one consistent discipline. Daily scripture reading at a set time. Or 10 minutes of prayer each morning pagkagising. Ilalaan natin sa pananalangin. Commit to a faithful church attendance. Be there every Lord's Day unless providentially hindered. Kung kaya mo naman, bakit hindi ka umattend? O kung kaya mo naman umattend ka, unless yun nga, providentially hindered, nabangga ka na, susubukan mo pa rin bang pumunta sa church, hindi ka ba muna pupunta sa ospital para magpagaling? Providentially hindered. Set, providentially hindered ba yan pag sobrang lakas ng ulan tsaka may baha? No, there are ways para makapunta sa church. Kahit pa Noah's Ark yung baha dyan sa inyo, sinasabi mo. Gumawa ka ng bangka. Gumawa ng arko si Noah. Hindi sapat na dahilan na tinatamad ka, nangihina ka, para hindi ka pumunta sa church. Dahil may mga paraan para yung kahinaan mo, yung katamaran mo, matanggal sa katawan mo. And then, eliminate one worldly influence. So, para makabuild tayo ng discipline, ng habit, delete one worldly influence. Delete tayo ng app, social media app. Cancel a subscription, stop a habit that dilutes your affections to Christ. Nakasubscribe sa Netflix, pero hindi nakasubscribe sa SGBC. May Disney subscription, pero hindi nanonood sa mga recordings ng church. Subscribe dun sa sinusundan na K-drama, pero hindi masundan kung ano ang nangyayari sa church. Eliminate one worldly influence. And remember that you cannot heal yourself. So run to Christ, our great physician. His blood transfusion in Calvary provides all the spiritual life you need. Ask the Holy Spirit to apply this sermon to your heart specifically. Humingi pa rin tayo ng tulong sa Espiritu.
Dahil tutulungan tayo ng Holy Spirit para maalala, para palakasin tayo. Para sa mga hindi mananampalataya, marirecognize nyo ang symptoms. But you're never spiritually alive to begin with. Hindi mo madedevelop yung anemia or panghihina kung hindi ka naman healthy sa dugo ng Panginoon. The condition you suffer from is not weakness, but death. Kamatayan. Spiritual death in trespasses and sins. Ephesians 2:1. And you were dead in your transgressions and sins. That was us before. Before we believed. So to unbelievers, reading your Bible more won't save you. Praying harder won't save you either. And joining a church won't save you. You need a complete blood transfusion. A new birth in Christ. Sabi nga ni Jesus, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. And this is not self-improvement project, but a resurrection of the whole itself. Born again. One is born again, unless one is born again. So it's a complete transformation. So ang ebanghelyo ay para sa iyo ito. Patay ka sa kasalanan at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Pero namatay si Jesus para sa mga makasalanan and bearing the wrath you deserve. Nabuhay siyang muli sa pagkakamatay and conquered death and sin. And now He offers eternal life freely to all who repent and believe. So kung hindi ka pa nagsisisi sa iyong mga kasalanan, hindi ka pa naniniwala, hindi ka pa sumasampalataya, this is your call to action. Repent, believe, and call upon the name of the Lord. And speak with a pastor or mature believer today para mas lalo mo pang mapalakas kung ano man ang nagsimula para sa'yo. Huwag tayong lalabas sa mga pintuan ng bulwagang ito na ang kailangan lang natin ay mga minor adjustments para sa attitude sa pamumuhay natin. Pero dapat tayo lumabas dito na mayroong complete na resurrection and being born again. Spiritual anemia is a curable condition. But it requires honest diagnosis and committed treatment. We must not be content with spiritual weakness when God offers abundant life. The same God who said to dry bones, I will cause breath to enter you, and you shall live. That can revive the weakest saint. And the same Christ who raised Lazarus from death can restore life to your anemic soul. Kung paanong binuhay ng ating Panginoon si Lazarus nung siya 3 araw ng patay. Tayo'y bubuhayin din sa ating mga panghihina. Therefore, we must drown ourselves to the means that He has provided. Feed daily on His Word, pray without ceasing, mortify secret sins, separate from worldliness, commit to His church, and practice the disciplines of grace. Dahil ang pamumuhay natin bilang mga Kristiyano is not one of constant exhaustion or lagi tayong pagod. But there's a promise of renewed strength. Isaiah 40:31. They who wait for the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kaya dapat tayong maging tapat sa mga paggamit ng mga biyayang ito. Waiting upon the Lord.
Hanggang sa ang mga kalakasan natin ay ma-renew. At ang ating mga kagalakan ay ma-restore. And may we press on toward the day when we will no longer see through a glass darkly, when our faith will give way to sight. And when we will stand in glorified bodies before our great physician, fully healed, completely whole, eternally strong in His presence. Wala na tayo doon sa madilim na lugar na yon. We will stand in glorified bodies. Hindi na tayo makakaranas ng spiritual anemia o panghihina. Dahil tayo na kay Kristo na. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa biyaya, Panginoon, ng inyong salita. Papaalala po sa amin na kailangan po namin, Panginoon, ng kalakasan na nanggagaling sa inyo, Panginoon, dahil kami likas na mahihina, Panginoon, at patuloy na nanghihina. Kaya, pagalingin niyo po kami, Panginoon. Pagalingin niyo po kami gamit ang inyong dugo. Restore niyo po, Panginoon, kami from our spiritual anemia. Restore our faith, restore our strength to believe, restore our faith to call upon you, Panginoon. Kung among sabit dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.